After Jaipur, I took a long train ride to Varanasi. Medyo kinabahan pala ako sa leg na to kasi naka-RAC or reservation against cancellation ang ticket ko. Dapat may direct train naman from Jaipur to Varanasi but fully booked na nung tiningnan ko. So ang ginawa ko, nag-cut trips na lang ako. Jaipur to Kanpur, tapos Kanpur to Varanasi. Yung train from Jaipur, yung kinabahan ako kasi yun ang naka-RAC. Check ako ng check sa app to see if may nagbago. From RAC 12, naging 11, tapos naging 5:48 hours before the departure. So yun, kinabahan pa rin ako. Tapos nung 24 hours na lang, chinek ko ulit, and luckily, naging confirmed na. Sa wakas, nakahinga na ako ng malalim. Mahirap kasi pag RAC, makakasakay ka ng train, but lilipat-lipat ka, or sa general section ka ilalagay until magkaroon ng vacant berth for you. So yun talaga yung downside. Kailangan if you are gonna be traveling by train sa India, make sure you book in advance, like 2 months before your trip, or at least maybe 40 days before your trip. Kasi sa akin, 1 month ito, and yun nga yun nangyari. Marami akong plans na hindi natuloy dahil sa walang ticket na available na yung train. And ayoko naman na lumipad always. Actually, yung Chennai to India ko dapat yun, magte-train lang din ako, pero wala nang available kahit na mag-cut trips. Kasi holiday nga yun. Mga 30 minutes before the departure time, ayun, nag-start na mag-boarding, and dito ako sa coach na to. Bali yung binook ko was second class, aircon. And okay naman pag ganitong mga classes. First class, second, at saka third. Kasi siya, hindi magulo. Doon sa general section yung medyo magulo. Yun naman, yung mura din, kaso yun nga, medyo magulo doon na section. Ito, maayos dito pag nasa first, second, or third class ka ng train. Lower berth talaga sana yung preferred ko na seat. Kaso, ito nga, RAC yung, yung status ko, tapos naging confirm. So, naging happy na lang ako kung ano yung binigay sa akin. Tapos, ito pa, dapat, dyan ako na area na yan sa taas. Kasi mas malawak yung bed dyan, mas malawak yung higaan sa area na yan. Kaso yung isang family, may mga anak sila, so nakipag-swap sa akin. Kasi dun sa gilid, mas maliit yung yung space, mas maliit din yung higaan. As in, kasya lang talaga isang tao. Ito pwedeng may baby ka na kasama or may bata ka na kasama, comfortable pa rin. Pero yung area na yun na side, yun yung medyo masikip. Although mas gusto ko naman din talaga doon kasi mas okay yung mas may privacy sa area na yun kasi may curtains, 'di ba? So in fairness, okay naman yung experience ko dito sa train na to. Yun, may kasama palang kumot, sapin or bedsheet, tapos pillowcase na ibibigay sa iyo, nakasupot siya, so bagong laba. So yun. One station away na lang kami, and mukhang on time naman siya. Tapos, after dito, may 4 na oras ulit na train na sasakyan ko papunta sa Varanasi. So, kasi dapat may direct train na from Jaipur to Varanasi. Kaso, wala nang seat na available. So, I had to cut trips. So, from Jaipur, bababa ako ng Kanpur Central. Tapos sasakay ulit ng train papunta sa Varanasi. Matagal yung biyahe nito kasi hindi yata to express. Maraming sobrang daming stops. So, umalis kami ng exactly 9:05 p.m. kagabi. Tapos darating mamayang 9 a.m. dun sa Kanpur Central. So, almost like 12 hours talaga yung biyahe. And then, okay naman siya. Comfortable naman. Second class AC ang kinuha ko. Sleeper. So, okay naman siya. Nakatulog naman ako in fairness. And medyo maingay lang yung mga bata. Kasi maraming bata dito. But, okay lang naman. So, ayun. 2 gabi ako sa Varanasi. Tapos, maglalaknaw na. And then, pupunta na ng Manali. Hopefully, mas okay doon. Ayan. Update ko kayo later.
On time kami dumating ng Kanpur Central and bali 1 oras lang yung pagitan sa next na train ko papuntang Varanasi. Actually, meron pang earlier na train na naabutan ko pero hindi ko binook yun kasi kinabahan ako na baka may delay dun sa train ko from Jaipur at maiwan ako. So, ang ginawa ko yung 10 a.m. na lang na train ang sinakyan ko at saka binook ko pala. Ayun. So, nag-antay ako dito sa station ng mga almost 1 oras din. Pero okay lang naman. Wala naman masyadong tao yung station na to. At least yung platform na yan. Yung nagkatao lang talaga ng marami nung malapit ng mag 10 a.m. On time ulit nakarating yung train na sasakyan ko papuntang Varanasi. Actually, yung train nito galing pa tong New Delhi, tapos Agra, tapos dito sa Kanpur Central, tapos may isang stop bago mag Varanasi. Ito pala yung loob ng train na sinakyan ko. Bali, after na ito dun sa first stop, before Varanasi, kasi maraming bumaba dun, kaya medyo maluwag-luwag na. Puno yan kanina nung sumakay ako dun from Kanpur Station. Tapos, yung binuko na ticket, sinamahan ko ng meals. And in fairness, natuwa naman ako. Masarap naman yung pagkain dito sa train na to. Yung in-order ko was non-vegetarian. So yun, may kasama siyang chicken. Ano siya, may tatlo or yan tatlong na yan. Complete meal siya. Yun, may chicken, I think that's not soup, may vegetable na soup, tapos chicken curry, tapos yung vegetable salad, tapos meron pa yan, tapos may kanin, merong roti, tapos may kasamang ice cream na dessert after. In fairness, sulit siya. After 4 hours, nakarating na kami ng Varanasi sa wakas. From Varanasi, ayun, nag-taxi, nag-Uber lang ako, papunta dun sa may river, dun sa may bandang Ganges River, kasi dun ako nag-book na accommodation. Hindi nakakapasok yung Uber dun, kaya merong stop lang na pwede yung Uber, tapos maglalakad ka na papunta dun sa accommodation. Or, pwede kang sumakay doon sa mga bike. Around 10 minutes din yung nilakad ko. 10 to 15 minutes, ganon. Papunta dun sa accommodation ko. Medyo naligaw-ligaw pa kasi ako. And ito, room tour na muna tayo. So, this is my room here in Varanasi. Sobrang sobrang basic. And I'm not sure how much did I pay for this, pero non-air siya. Kasi yung single nila na aircon, walang CR. So, ito yung pinili ko kasi may CR siya. Pero, fan room lang.
And hindi pa naman masyado dito mainit. So, okay pa na fan room na lang muna. But pag summer talaga, I'm sure kainit dito. Although nasa kasi ito parang basement. Nasa baba siya. So hindi rin talaga mainit dito sa baba. Nasa tabi ng river lang talaga yung accommodation ko. Kaya napaka-convenient ng location niya. Paglabas mo ng kwarto, pupunta ka doon sa parang common area. Tapos yan na yung view na makikita mo. Nagpahinga lang pala ako saglit. Tapos ayun, umalis na ako ng hotel. At nag-ikot-ikot na ako dito sa may bandang riverbank. Dream ko talaga itong Varanasi. Matagal ko na itong gustong puntahan. And finally, napuntahan ko na siya this time. The second time around na pumunta ako ng India. Isa yung Manikarnika Ghat na gustong-gusto kong puntahan talaga. I don't know, I was really curious back then nung first na nakita ko yung open cremation nila. And I was really drawn into it. So yun yung isa talaga sa mga gusto kong makita, gusto kong experience. And for me, napaka life-changing actually ni experience. Ang daming realization. I felt very emotional when I went there. So, pumunta ako dun sa Manikarnika Kund. Dun yung area na sinusunog nila yung mga patay. And I honestly don't know what to feel. Sad na, I don't know, it's mixed emotions, I guess. Yeah, kasi nakikita mo talaga yung mga bodies pa. In fact, may nakita ako nung pumunta ako doon, lumapit ako kasi nandun lang naman siya. Ayun, andun lang siya na area. Ayan. Diyan na area. Ayan. Andyan lang naman siya. Malapit lang sa tinutuluyan ko nga na hotel eh. Makita mo talaga yung mga bodies na sinusunog. And I think yung mga bago pa siyang patay kasi malambot pa, I guess. Tapos hanggang sa matatabo na naman siya mga kahoy, pero yung paa usually nakalitaw siya. And it's really sad. So parang paliliguan muna nila pala dito sa river para siguro ma-cleanse. Sa kanila iaakyat tapos susunugin. I really don't know guys. Actually matagal ko na din gustong puntahan tong Varanasi because it's has a parang religious relevance, especially sa mga Hindu. And basta hindi ko talaga maintindihan yung yung feelings ko guys. Hindi ko maintindihan kung kung how should I react, how should I feel. Hindi ko maintindihan, pero hindi naman nangangamoy yung tao guys. Ang mas nangangamoy, meron kasing kanal na malapit doon sa may area. So yun nangangamoy yung tubig kanal. Tapos may mga patay na hayop, may patay na chicken doon. Kaya medyo nasuka ako kanina kasi sobrang talaga. Baho ng patay na manok. Tapos maraming tao. And marami ding mga turista-turista na nandun. So ita-try kong pumunta naman sa baba. Kasi kanina nandun ako sa taas mismo. Dun sa may mga nagsusunog. Tapos ngayon gusto kong i-try naman dito sa baba. Ito yata nila nagki-cleanse yung mga patay. I-check ko kung anong meron. Kasi nandito na lang din ako. Might as well experience ko na kung ano man yung mga ganap dito sa Manikarnika. What? I forgot na the name. Dito sa may bandang Ghat na to.
Popular activity din pala dito is yung pagbo-boat. Pagko-cruise dyan sa may Ganga River. And sobrang dami niyan guys. Actually, ang dami talaga. Baka bukas i-try ko. Ngayon kasi late na ako dumating dito. Tapos dumiretso na ako dito sa Manikarnikan Ghat. Doon may mga nagsusunog ng mga ng mga patay. Tapos mamaya may parang doon nightly na parang activity doon sa isang ghat naman na malapit lang din sa hotel ko, kaya mamaya pupuntahan ko din yun. Basta guys, if you're coming here sa Varanasi, just be prepared emotionally siguro. Tapos pagdating ko kanina, sobrang daming tao na, sobrang traffic nga din galing train station papunta dito sa may hotel ko, sa may bandang river talaga. Kasi ito yung pinili ko, kasi 2 nights na naman ako, so pinili ko na yung malapit talaga dito sa mga ghats para mas madali kong ma-explore. Kasi ito naman talaga yung pinaka dito pinaka attraction dito sa Varanasi. So yan yung may isang bagong nilagay na patay, ayun. Ito na lang isa-zoom guys. So yan yung ito yung area. So, marami talagang maraming nasusunog everyday siguro dito. Kasi ngayon lang o ilan hapon na ako nandito, ilan yung naabutan ko. Sobrang dami pa. So yung proseso pala dito is ibababa nila yung bangkay dyan sa river. Tapos ilulublob nila yung katawan sa tubig, I guess, to cleanse. After that, iakyat ulit. Siguro merong ceremony na naman dun sa taas. I'm not so sure kasi hindi naman ako pumunta dun sa taas. And I'm not so sure din kung pwede talagang pumunta dun. So, ayun, dito lang ako sa baba niyan sa may river. Nag-observe lang ako kung yung proseso, ano yung nangyayari. Really just to understand better anong meron dito sa Manikarnika Ghat. So, ayun. So, nakita ko yung buong proseso. Nakita ko yung after dito. Hindi ko na video yung iba kasi nandun na yung family member. Yung next process pala is pagbaba dun sa may, sa may cremation site. Ayun. Yung magsisindi first is yung family member to let go. Tapos, pagkatapos naman, pag natapos na yung buong cremation, yung may mga remains, or yung ash, may may, not everything, pero may portion doon na itatapon nila doon sa river mismo. After kong pumunta doon sa Manikarnika Ghat, naglakad na ako papuntang Dashashwamedh Ghat na malapit lang din sa hotel na tinutuluyan ko para naman ma-witness yung first ever Ganga Aarti ko. So, mayroon daw night show dito. I don't know, So, abangan na lang natin. Grabe, sa sobrang daming tao dito. Kasi mayroon daw show dito ngayon, or baka every night to, dito sa isang ghat. Ano ko na lang, balagay ko na lang sa video yung name ng ghat kasi medyo mahirap i-pronounce at saka nakalimutan ko din talaga. So, sobrang dami talagang tao dun sa may river. Tapos yung actual show nandito sa taas. So, yung mga tao, yung iba na sa boat. Sobrang daming tao dun sa may mga boat areas. Nakasaya sila sa boat para manood ng show. I don't know kung anong klaseng show to. Maybe religious or what. I'm not so sure. Wala akong idea kung anong meron dito. Basta sobrang
Daming tao. I didn't expect na ganito karami. Kasi may nakausap ko kanina sa hotel na taga Kolkata. Nagtutour din siya dito or nag-visit dito. Sabi niya, ano daw nga, may show dito pero grabe, sobrang daming tao kaya hindi siya napunta. So ngayon, tingnan natin kung anong meron dito. From here, dyan sa taas, meron pa. Ayun. Ayun, tapos sa likod ko. Ayan. I don't know kung paano ako lalabas mamaya. Baka hindi ko natapos itong show na to at Diyos ko Lord. Grabe sa dami ng tao. I don't know kung ngayon lang to or every night or what. Basta si-search ko na lang mamaya kung anong meron dito at saka ano yung significance nito, kung ano nga ba yung show na to, everyday ba or ngayon lang or what. Kasi sobrang dami talagang tao, hindi ko in-expect guys na ganito karaming tao dito. As in, kanina pa lang pagpasok ko sa papasok pala ako sa hotel, naglalakad ako kasi hindi nga pwede pumasok yung sasakyan. So, mga 15 minutes din yung nalakaran. Grabe, sobrang daming tao. Tapos nandito sila lahat ngayon. And I don't even know why, or alam ko why may show, pero I don't know kung anong klaseng show. So nakikiusyoso na ako anong meron dito. Hindi ko alam kung anong meron dito. But hopefully, maganda naman at saka sobrang daming tao talaga guys. As in, medyo kinakabahan ako kasi syempre pag maraming tao, pwedeng mag-stampede or what. So iwas-iwas talaga. Wala pa naman talagang way na or dun sa sa may ilog, sa may river, which is alam nyo naman na sobrang uwi na rin ako maya-maya. Baka at least mapanood ko lang kung anong meron dito tapos uwi na.
Bumalik na rin ako agad ng hotel after and nag-rest na. The following day, so dyan ako nag-stay sa yung pangatlong door, 203, tapos ayan, as in nasa baba talaga siya, like nasa, anong tawag dito? Basement talaga siya. Pero paglabas mo naman, yun, makikita mo na may parang mini garden. Ayan. And tapos yan na yung ano, yung river, Ganga River.
Tapos dyan ako. Yeah. So, okay naman siya. Sobrang busy dito. Always busy. So this is where I am staying right now. Here in Varanasi. So yan yung hotel. Although yung budget room ko nandyan sa ilalim ng basically sa ilalim ng tinatayuan ko. So ito, may area dito na pwedeng tumambay. At yan na yung Ganga River. So in fairness, maganda talaga yung location niya. Right beside the river lang talaga. And yung isang gat, yung pinaka-popular na gat dito, nandun lang. Ayan, yung maraming tao doon. Tapos yung manika-nika, yung nag-burn na mga hotel, nandun lang doon. Sobrang walking distance lang. Lapit lang dito sa hotel na tinutuluyan ko. Kaya din isa sa reasons why binukod ko. And medyo expensive yung mga rooms. Pero kung dalawa naman kayo, okay lang. Share. Ako kasi ako lang mag-isa. So, I opted na yung budget room nila yung kinuha ko. Mga around lunchtime, umalis ako ng hotel, pupunta doon sa may sentro para kumain. And yung paglabas ko, tamang-tama yung labasan pala ng labasan sa temple. So, sobrang sikip talaga dito sa dinaanan ko. Like, sobrang sikip talaga niya. Tapos, nawala pa ako ibang liku yung nalikuan ko. Eh, napunta ako dyan sa may temple. And sobrang kipot ng daan. So, yung ginagawa ko minsan, tumatabi na lang talaga ako. Kasi, dire-diretso yan sila. At saka, syempre, alam mo naman yung nasa isip ko naman, baka magka-stampede na naman dito. And to be safe, pag sobrang siksikan na, tumatabi na lang talaga ako. Grabe, sobrang daming tao dyan. Kahapon pa yan nung dumating ako dito. Ang dami ng tao dyan. Ngayon din. And I think this is the reality here in Varanasi. Kasi kahapon, nakala ko kahapon lang maraming tao. Ngayon, lumabas ako tapos ganito ulit kadaming tao. Same as kahapon. So, in short, every day, ganito dito sa Varanasi. So, just be prepared. Kasi matao talaga siya. And know the schedule sa mga prayers nila. And kasi pag andun ka sa sa mga ali-alis, maiipit ka talaga sa dami ng tao kung palabas sila ng temple or papasok. Kasi ang dami talaga nila, like super duper dami. So, yun, know the prayer timings para hindi kayo maipit doon, especially kung nakastay kayo doon sa may mga area na malapit sa temples. Tapos yung ina-stayhan ko kasi malapit din siya sa temple, so marami talagang tao doon. Kanina nung umalis ako, parang nawala ako. Padaan ako doon sa may bandang alis na dinadaanan din ng mga devotees. Kaya sobrang naipit ako. Talagang minsan umalis na ako sa pag may nakita ako na bakanting ali pa na adjacent doon, maalis muna ako kasi talaga, mahirap na. You know, maipit ka doon or something. But it's really something here. Well, it's
bumalik ako ulit dun sa Manikarni Kagat nung second night ko, and I don't know the reason, basta I was just drawn into it. I found myself na lang at Manikarni Kagat. Iba talaga yung yung feeling, guys, iba yung experience, iba yung naramdaman ko, and ayun, basta napunta na lang ako dun talaga sa Manikarni Kagat. The next day pala, maaga yung train ko papuntang Lucknow. So, ayun, umalis ako ng hotel ng mga 4 a.m. Tapos, in fairness, marami ng tao nung lumabas ako. Akala ko sobrang tahimik pa, wala masyadong tao. Pero pa-start na dumating yung mga tao.